Hi guys, Eko here. Welcome to my vlog. Binisita namin ni Larissa, ni Drew, yung mga friends namin dito sa Munich. Sila yung mga nurses na dito nagtatrabaho. Kamustahin natin sila. Tutok lang kayo sa paborito nating vlog tambayan, ang Random Eko Vlog! Pag-uusapan natin yung all about being a Filipino nurse dito sa Germany. Okay, as a princess. Hello, I'm Marky. Dito ako nagwo-work ngayon sa malapit sa Munich. And nagwo-work ako sa rehabilitation clinic. Almost 2 years na ako dito sa Germany. Hi guys, ako si Eko. I'm from Litzen, Stuttgart. Also, 4 years na ako dito. At ngayon, nasa intensive leg Einstein ako. Hello mga ka-Random Eko Vlogs, I'm Ian. Nag-work ako sa palliative station for almost 2 years. I Drew from Schwerin, 2 years now sa Germany, Augen Clinic. Hi, I'm Martina. Almost 2 years na dito sa Germany. Working for 6 months sa Reha Station. Hi, I'm Riza. 4 years here in Germany and in Augen Station. Ano yung nag-joke sa atin? Bakit tayo nag-Germany? Sabi natin, light lang. Bakit sa Pilipinas? Ako syempre bukod sa kahirapan din naman. Gusto ko yung mag-travel talaga. Kasi mahilig ako mag-travel. Mahilig maggala talaga ako. Yung personality ko maggala, yung culture. So bukod sa sinasabi natin, Yun yung pinaka-first goal mo? hindi naman, syempre kahirapan talaga. Dahil ayaw nga natin pag-usapan yung kahirapan. At ayaw, di ba? Masyado mabigat, di ba? Kasi hindi kami mahirap dito sa Germany. Sige. Hindi kami mahirap. So, yun. Parang, dahil... Pin lang kami dito na sa lapit. Totoo naman. Totoo. Pero dahil nga, yung gusto ko talagang, ma-explore yung ibang culture, makapunta sa ibang lugar. Yun, sabi ko, why not, total naman, nasa Germany ka na, at least mapapasyalan mo din yung iba't ibang bansa sa Europe. May experience mo yung siyempre lahat naman tayo nanonood ng mga SEDI, Tom Sawyer, yung mga panahon natin. Yung snow, yung every magpapasko, pinapalabas ng cartoons sa ABS-CBN. Abangan mo yung SEDI, diba? Princess, yung tsaka yung si si Mrs. Ayun, Princess Sarah. Si Miss Munshin ba yun? Munshin? Si Princess Sarah kasi 'di ba nakikita mo lang doon sa TV yung snow. Si Betty Boop. 'Di ba yung mga magi-snow, tas ngayon naranasan mo na, ayaw mo na. Paano yung first experience nyo sa snow? Ako, masaya sa una. Kasi first snow namin nasa Güstrow kami sa northern part ng Germany. And hindi siya ganun kalakas yung snow. As in, naghulan siya ng snow pero hindi siya yung as in super lakas. 2022? Yeah, December 2022. Yung mga mukha kaming mga batang first time makakita ng snow. Although ako nakakita naman na ako, pero hindi yung parang snow na nakakita na ako, pero yung snow na tapos na nasa na siya. Pero yung first time ko makakita yung talagang nagpo-fall talaga siya. And kasama ko nun si Lemuel. Hi sa sese ko na maganda, sa mami ko. We miss you. Like every corner ng place doon sa Güstrow, like may picture kami. And sobrang saya. Like the inner child of me is, Ganun din. Kasi from duty kami noon, magkakasama kami ng mga kasama ko sa trabaho, mga Pinoy, taxi. Pagbaba namin sa taxi, super kami, parang aliw na aliw kasi ang kapal na nung snow. Yun nga, yung sa Lubeck din na nagsumayaw tayo sa may lake. Yun, diba? Nag-TikTok tayo sa may lake. Kasi sobrang nanigas yung lake. So parang pumunta kami doon sa lake. And then Tapos nag-TikTok kami doon.
binidyo ko. Di, kasi nasa Bonong ako noon, tapos nagsusnow. Binidyo ko siya sa window, tapos sinend ko sa family. Yan. Snow siya yung parang, I arrived. Parang yun yung tatak na parang, oo, yung parang andito na ako sa ibang bansa. Yun yung na-feel, ako yun na-feel ko, kayo ba? First time I snow, nakaka-proud. Kasi, yun nga, gaya ng, dito ka na sa ibang bansa, you're living one of your dreams. Yeah. Totoo. Mahirap din pumunta dito. Oo, totoo. Hindi lahat may Struggle. opportunity. Mga Succeeding years. succeeding days, months ng winter dito sa Germany. Parang may experience ako na nadulas ako sa snow. Yung napuputik na na yun. Yung nagiglaze na, nagiglaze, ibig sabihin nagyelo na yung parang naninigas na yung snow sa daan. Yun yung madulas. So, yun. Ako ayoko sa winter. After ng winter kasi yung kabayadan. Kasi nag-heater ka. So yung high song na ginamit mo, may, di ba? Yung parang tataas na. Syempre kasi how do you make tipid? Huwag ka masyadong maliligo ng with heater. No, I can't do it. I mean parang yung sabi doon sa TikTok, heater kasi pagkasama yun. Wait lang. So, gusto ko lang i-clarify. Iba ba yung heater sa tubig? Sa heater sa yung Haisong mismo? Magkaiba siya, pero sa amin kasi pinagsama na siya. So parang in total 3,500. Ang ibig niyan sabihin is, hindi naka-on yung haisong mo pag mag-shower ka. Oo. 3 times a day. Ang ibig niyan sabihin is, hindi dapat naka-on yung haisong mo. Yung Ay, hindi. pag Hindi naman. shower ka. Pagka mag-shower ka daw, So, ibig sabihin, maliligo. Ay, close ko muna. Maliligo lang. hindi. Yung haisong sa water mo is kuryente Yung yun. heater, Iyan. Hindi. Oo, Ang sige. ito na para Ang sabi dun sa TikTok pag maliligo ka, wag masyadong, di ba, yung sobrang init. Bakit daw? Kasi yung energy, yun yung kasi yun yung nagpapamahal sa kanya. Hindi napapasok talaga. Bakit hindi ka na lang magsunan ka na lang? Bakit pinapanapabisan nyo? Pagkuha na kami ng tubig at ibuhos namin sa'yo. Pwede din naman. Ako ayoko sa winter is yung daytime like 8 a.m. na, madilim pa din. Hindi pa siya nagsa-sunrise. Tapos pag 3 p.m., madilim na. So, tas ayun nga, parang isa sa mga reason din siguro na kapag pag winter, 5 araw mong di makikita sa oo, kaya siguro dito nagigets namin yung mga tao kapag summer, super gustong-gusto nila ng summer. Like gustong-gusto nila ng may araw, tapos kahit sunog na yung balat nila, go lang kasi para napagkainitan ng Foreigner? basta pinagdamutan na lang ng araw. So ayun, at saka nakaka-depress. At napansin ko sa mga patient namin, pagdating na ng fall, like yung laging maulan, laging malungkot yung moody, yung ang tawag dito, yung weather, napapansin din namin na yung mga patient, nag-i-start din silang nag-iiba din ng mood nila, tas parang disoriented, lalo na mga demens na pasyente, mabilis silang kaya hirap na hirap kami mag-duty pag mga winter or kaya fall season kasi nga nag-iiba yung nakikipag-away ka na minsan sa mga pasyente dahil sa nila. So, bilang tayo mahilig kumain, paano ko tayo nag-adjust no mga unang araw natin sa food? Kasi 'di ba dito Kasi hindi ka since nakikisama ka, hindi ka makakapagdala ng mga lutong pagkain like adobo, yung mga prito, kanin. Kasi talagang sila, pag sinabi mo, broth, Abendbrot, narinig ko Abendbrot. Literal na broth. Literal na tinapay, broth kasi is tinapay. So,
Ang mga viewers natin dyan na hindi pa nagdo-Deutsch. Ayun nga, yung butter lang, okay na. Tinapay, yung breakfast nila is tinapay lang. Lunch nila, tinapay ulit na merong ano yung kartopel? Patatas na minash lang, mashed potato. Tapos salami, yung mga ano ba, parang sa atin unhealthy. Salami is din, unhealthy naman yun. Pero ang maganda kasi sa kanila dito, lahat ng pork nila, kahit mga frozen foods nila is malinis na. Kahit hindi mo nahugasan, iluto mo diretso, safe na safe. Yun lang yung maganda. Kaso yung broth, yung tinapay nila is hindi ko talaga matake hanggang ngayon. Yun. Sobrang hirap. Sa umpisa ako dito sa Germany is sobrang hirap kasi iba yung lasa ng ingredients eh. Like, i-adapt mo lang, kahit sabihin mong Asian product siya, iba pa rin eh, pag Pinoy product talaga. Yung nakasanayan ba natin? Hindi may dala ka nun na maraming mga seasonings galing Pilipinas? Wala eh, kasi... kasi yung umpisa na, yung pagpunta namin dito is... Puro winter jacket. Mas talaga. Mga damit, mga talaga. Wala kaming dalang galing Pilipinas na mga Pinoy na eto dito ka mag-order, may mga onlines naman na may mga Pinoy may mga Pinoy stores. Mga Pinoy stores. So yun, medyo pero pricey. Mas pricey siya. Actually, 3 times, 4 times. Pricey siya as sa price sa Pilipinas. But mas pa rin siguro. Mas satisfied pa din eh. Kasi yung cravings mo as Pinoy na yung panlasa mo as Pinoy. Oo. Order dun sa Pinoy store. Minsan ganun na. Mas mura kasi. Kaya ina-adjust mo na lang. Oo. Nakukuha pa rin. Andun pa din, pero hindi yung lasang Pinoy, pero andun pa din eh. Makuha mo pa din, adjustment lang siguro. Food nung mga wala naman masyado kasi may mga dala kaming mga magic sarap, ganyan, may mga dala kaming mga ganun. Apakadami. Tapos, hindi naman ako nagluluto. So, alam mo yan, yung roommate namin siya yung mahilig magluto. Lang kami, tulong-tulong sa grocery, ganyan-ganyan, pero yung pagluluto, usually siya. Madalas ka bang kumakain sa labas o kung nagluluto ka sa bahay niyo? Hindi kasi ako nagluluto. So kumakain ka ba sa... So, kumakain ka na sa restaurant? Oo. Hindi ka... Kain na ng kain. Kung ano yung nandyan, kain lang ng kain. Ganon. Ano yung madalas na kinakain mo? Ha? Usually meat. Oo, meat. Yung may makitang redness ka pa din. Mapapanood yun ang nanay mo. Sorry na. Sorry ka. Sorry. Hindi, wala to. Hindi ako nasulat. Scripted to. Lahat to nasulat ni Ate Riz. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please subscribe to our YouTube channel na Random Echo Vlog and hit the notification bell para ma-notify ka sa mga bago nating labas. Tandaan mo, hindi lahat mahirap para sa taong nagsusumikap. And remember, stay cute. Bye!